Balikan natin ang Davao City. Nagbabantay doon ang ating kasamang si Marisol Abdurrahman. Marisol? Susan, sa kabila ng napakainit na panahon dito sa Davao, tuloy-tuloy pa rin siyempre ang botohan dito pa rin sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Siyempre, kanya-kanyang discarding ating mga kababayan para mapawi itong napakainit na panahon. Kanya-kanya silang dala ng pamaypay, may mga baon na tubig at dahil dito na rin inabot ng paninghalian, meron tayong mga nakita na dito na kumain. Bagamat ng mga kamarami sa kanila, mga stocks lamang ang kanilang baon. So far, wala pa namang naitatala mga major na aberya, except doon, Susan, sa mga konting problema na na-encounter kanina na personal mismo naranasan ni Vice President Sara Duterte na dito sa eskwelahan na ito bumoto. Tulad na lamang nung kanyang sinusundan kanina, it took a while para maka-process ang kanyang balota dahil nga ayaw pa kaagad tanggapin ng ACM kanina, kaya kailangan ulitin ang proseso. Nung sa kanya naman ay naglo-loading daw, so naghahang, kaya kailangan pang antayin bago ulit ma-process ang kanyang balot kanina. But so far, yun pa lamang po ang ating mga na-encounter. Pero gayon pa man, Susan, kahit kinukonsider natin yan ng mga minor na problema lamang, nakakakos pa rin ang aberya. Kasi can you just imagine yung konting minutes lamang na delay, talaga namang maabala pa rin, dahil lalo na, ayan, nakikita nyo, siyempre pila, perwisyo ito at parusa. Somehow, siyempre sa ating mga kababayan, lalo na itong mga nandito lamang sa gilid, buti na nga lang, Susan, at may mga puno kahit papano may lilim, pero ganun pa man, kahit nasa lilim naman pa rin, ay talagang napakainit pa rin ang panahon. Kaya alam mo, Susan, malaking bagay talaga yung binigay kanina na special schedule mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. ng umaga para doon sa ating mga kababayan na vulnerable, Gaya na lamang na mga senior citizens, mga buntis, at mga PWD ay talagang napakalaking ginhawa sa kanila ang kahit papano ay medyo malamig na panahon at yung hindi ganito nasasabay sa medyo marami-rami na ring tao na pumipila para sa eleksyon. So Susan, tabayanan pa rin natin ang mga kaganapan dito, pero so far sabi nga natin napaka-peaceful, napaka-maayos ng sitwasyon dito, except kanina nang dumating dito si Vice President Sara Duterte, syempre nagkaroon ng kaunting kaguluhan at syempre pinaigting ang security dito, so nag-lockdown dito, pinagbawalan muna lumabas ang lahat. But other than that, balik normal, maayos ang sitwasyon. So maya-maya, magbabalita ulit tayo ng update dito pa rin sa Davao City sa mga susunod nating mga update sa ating mga botohan pa rin ngayong araw. Mula rito sa Davao City, ako si Marisol Abdurrahman ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Marisol, ang ganda naman nung sinasabi mo na maayos yung botohan dyan, nagkaroon ng bahagyang mga aberya kanina, at kitang-kita din naman doon sa background mo na maayos nga. Mainit lang talaga yung panahon, So kung maayos ang sitwasyon dyan, Marisol, mga gaano katagal ang nailalaang oras ng mga botante para sila ay makaboto? Mga ilang minuto para matapos yung buong proseso? Actually, Susan, iba-iba Meron yung iba kanina na wala talaga naging aberya na in 5 minutes. In fact, meron nga ilan tayo nakita kanina na less than 5 minutes, mabilis siyang natapos. Dahil yun na nga, ready sila, may mga listahan na. So, ang gagawin na lang talaga ay sundin ang kanilang kodigo at mag-shade na talaga doon. Tapos, walang naging problema. Siguro, Susan, ito kasi yung medyo maaga pa kanina. So, hindi pa masyadong gamit na gamit ang mga makina. So, kumbaga, hindi pa siya bogged down. Wala pang mga ikangay paghahang at loading na na-experience kaya mabilis. Pero yung iba minsan tumatagal ng 10 minutes tulad na lamang kanina nang nabanggit natin na experience si Vice President Sara Duterte, bagamat ang bilis ng kanyang pag-cast, parang medyo naantala lang siya ng konti sa paghihintay kasi yung kanyang sinundan, doon naman nagkaroon ng problema kaya medyo doon nagkakaroon ng delay sa pila pagka nagkaroon ng problema sa machine. Dahil tulad kanina, in-insert na niya ang kanyang balot, parang hindi daw tinanggap kaya kailangan ulitin. Alam mo, Susan, kung bakit? Madumi lang ang screen. So, ganun ka-sensitive at ganun, bagamat sabi nga natin, even if it's just minor, it's causing delay. Kaya talaga namang maganda sana kung magtutuloy-tuloy para ma-accommodate lahat itong napakapila. Lalo sabi nga natin, napakainit ng panahon. But generally, Susan, kung wala naman mga ganitong mga minor na mga incidents, mabilis lamang ang pagboto ng ating mga kababayan, Susan. Oo. Nakikita ko doon sa background mo, Marisol, napakainit, So bukod doon sa pagsilong sa ilalim ng mga puno dyan, mabuti na lang at may mga puno-puno pa dyan sa eskwelahan na yan, Ano yung ginagawa ng mga kapuso natin dyan para talaga maibsan yung nararamdamang init ng panahon? Kitang-kita ko rin sa iyo, Marisol, init na init ka rin.
Susan, talagang no exaggeration, napakainit kahit nasa lilim tayo. Sabi ko nga, kahit nasa ilalim na sila ng puno, ramdam mo talagang init ang panahon. Ang iba, kapos sa mga baon nilang tubig. Meron silang mga baon na ng mga tumbler pero kulang yun kasi talaga namang medyo may pumipila nga sila. So dahil sa sobrang init ng panahon, ang akala nila na yung tig-isang bote lang na baon nila ay enough na pero hindi eh. Kinakapos yan kaya medyo para tayo may Kapuso Foundation dito, marami nakikihingi ng ating tubig. Good thing, meron tayong mga extra na tubig dito dahil talagang, alam mo yun, nakikiusap talaga sila sa atin na humingi ng tubig sa sobrang init ng panahon. Ito, Susan, hindi ito mga senior citizen, ha? Ito yung mga, kumbaga, mga ordinary lang ito na, kumbaga, kung titingnan nga natin, malalakas ang katawan, pero ganun pa man, talagang hindi rin nila kinakaya ang init ng panahon. Yun, buti karamihan, Susan, sa nakikita ninyo, ayan, nakapila sila sa ilalim ng puno. So kahit papano, hindi naman ganun kainit ang kanilang nararanasan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman, at inom ka rin ng maraming tubig. Ingat kayo dyan.